Abby, 5 years old. Ito pa, para sa'yo lahat to, Chantel. Isa-isang inilalabas ni Daddy ang mga bagong laruan sa malalaking shopping bag at lahat yon iniaabot niya kay Ate Chantel. Habang ako, nakasalampak ako sa malamig na tile sa sala. Nililibang ko ang sarili ko sa lumang puzzle na laruan ko. At itong iPad, sa'yo rin to. Wow! Nakikiramdam ako at umaasa na meron din binili si Daddy para sa akin. Pero wala. Naubos ang lahat ng laman ng shopping bag na wala man lang siyang iniabot sa akin. Nang makita niyang nakalingon ako at nakatingin sa kanya, sinamaan niya pa ako ng tingin. Kaya agad akong napayoko at muling itinuon ang atensyon ko sa puzzle ko. Simula nang dumating si Ate Chantel rito sa bahay, siya na lang palagi ang pinapansin at kinakausap ni Daddy. Ako naman, laging pinagagalitan. Kahit wala akong ginagawa, pati rin si Mami Jenny lagi akong sinisigawan. Sobrang laki ng pagbabago sa akin ni Daddy. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali para hindi na niya ako pansinin. Pero wala naman. Mabait na anak naman ako. Magkasundo naman kami noon. Pag-alis ni Daddy sa sala, at noong si Ate Chantal na lang ang naiwan doon kasamang mga bago niyang laruan, naisipan kong tumayo at lumapit sa kanya para makisilip sa mga laruan niya. Total busy naman siya sa bago niyang iPad. Ate Chantel, pwedeng sa akin na lang to? Pinakita ko sa kanya yung dinampot kong maliit na bear. Si Patrick Star yun sa SpongeBob. Sinulya pa niya ako at nang makita niyang hawak ko yun, agad niyang inagaw sa akin. Hindi pwede. Tsaka niya iniligpit lahat ng laruan niya at inilayo sa akin. Abby! Abby! Halika nga! Tumingala ako dahil doon ko narinig sa taas ang boses ni Mami Jenny. Naroon siya malapit sa hagdan. Agad akong sumunod at umakyat sa taas para puntahan siya. Niyaya niya ako sa kwarto ni Ate Chantel. Linisin mo lahat ng mga sapatos at sandalyas ni Chantel. Ginagamit niya sa school yan kaya kailangan malinis. Sige po. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi tapos yan, ha? Pagkasabi niya noon, iniwan na niya ako sa kwarto. Ang tagal bago ko natapos ang paglilinis sa mga sapatos dahil marami yun. Paglabas ko sa kwarto ni Ate Chantel, tuyong-tuyong lalamunan ko sa uhaw at kumakalamang sikmura ko sa gutom dahil talagang sinunod ko si Mami na hindi ako lalabas hanggat hindi ako tapos. Natatakot kasi ako mapagalitan. Pagdating ko sa kusina na abutan ko silang kumakain na ng tanghalian. Mukhang kanina pa sila nagsimula. Hindi ko alam. Hindi man lang nila ako tinawag. Pumesto ako sa upuan ko sa mesa para kumain na rin. Pagkatapos kong maglagay ng kaunting kanin at ulam sa plato ko, tsaka naman sila nagtayuan. Tapos na silang kumain kaya nagligpit si Mami Jenny. Nagsisimula pa lang ako pero inalis na niya agad sa mesa yung mga pagkain. Ang naiwan lang sa plato ko ay yung kaunting sinandok ko. Dapat pala dinamihan kong kuha kanina. Wala na kasi akong chance na kumuha pa ulit. Dahil yung mga natitirang pagkain, dinediretso niya sa basurahan. Minsan naman pinapakain kay Juana sa aso namin, lalo na kapag hindi bawal sa aso. Dahil kaunti lang ang nakain ko kaninang tanghali. Maaga akong nakaramdam ng gutom. Pumunta ako sa kusina para magbuklat ng mamemerienda sa ref. Pero pagdating ko ron, naabutan ko si Mami Jenny na nagluluto ng hapunan dahil wala pa silang nakukuhang katulong. Lalo akong nagutom sa amoy ng piniprito niyang manok. Kaya naman umakyat ako sa upuan sa mesa para dumukot ng maliit na peraso ng fried chicken. Pero nabitawan ko rin yun agad dahil lumapit siya sa akin at tinampal ang kamay ko. Pumunta ka nga ron? Masisira pa yung pagkain sa ginagawa mo. Napahiya ako at hindi nakakibo. Maluha-luha akong bumaba sa upuan at umalis sa kusina. Hindi ako nakakuha kahit inumin man lang dahil natatakot ako sa kanya kapag nagtataas na siya ng boses sa akin. Nagtiis na lang ako ng gutom at naghintay ng oras ng hapunan. Nung natapos magluto si Mami, tinawag ako ni Ate Chantal sa kwarto ko sa taas at sinabing kakain na. Pagdating namin sa kusina, napansin kong may nakalagay ng fried chicken sa plato ko na naroon sa tapat ng upuan ko. Tuwang-tuwa pa ako dahil 3 yung fried chicken ko sa plato. Pero paglapit ko, dun ko lang napansin na kaya pala 3 dahil walang masyadong laman yung sakin. Malaki lang tingnan dahil sa kapal ng harina at sa mga buto. Nainggit ako kay Ate Chantel dahil napunta sa kanya yung 2 drumstick. Yun pa naman ang favorite ko sa fried chicken. Gusto kong hingin sa kanya yung isa at ipalit yung isa sa akin. O kaya kahit 2 pang kapalit, pero nahihiya ako. At natatakot kay Mami Jenny at Daddy. Baka mapagalitan na naman ako.
Hindi na lang ako kumibo. Kinain ko na lang kung ano yung nasa plato ko at bumawi na lang ako ron sa isa pang ulam na gulay. Tsaka dinamihan ko na lang ng pagkain ng saging. Nakadalawa ako kaya nabusog pa rin ako at nakabawi sa gutom ko kaninang tanghali. Kinagabihan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malalakas na kulog at kidlat sa labas. Yung ganitong panahon ang ayoko sa lahat. Natatakot ako sa kulog at kidlat. Noon hindi, dahil palagi kong katabi si Daddy. Niyayakap niya ako kapag natatakot ako. Pero mag-isa ako dahil si Mami Jenny nang katabi niya. Pipikit na sana ulit ako nang maaninag ko na may nakatayo sa pintuan ng kwarto ko. Pero sarado ang pinto. Nung kumidlat at nagkaroon ng kaunting sinag sa bintana, nakita kong si Daddy yung nakatayo at nakatingin sa akin. Nakasuot siya ng pantulog niya. Daddy? Nanatili akong nakahiga sa kama. Pero nasa kanya yung tingin ko. Humakbang siya palapit sa akin. Abby. Naupo siya sa gilid ng kama sa tabi ko. Dahil may liwanag pa rin na nagmumula sa bintana, sa ilaw na nanggagaling sa labas, madali kong naaninag ang mukha niya. Daddy, ano pong ginagawa mo rito? Sasamahan mo ba akong matulog? Puno ng pag-asa kong sabi. Naalala ba niya na takot ako sa kulog at kidlat, kaya niya ako pinuntahan? Dumukwang siya at inabot ang isang unan sa gilid ko. Natuwa ako dahil akala ko itatabihan niya na akong matulog, pero mali ako. Nagulat ako nang bigla niyang itakip sa mukha ko ang unan. Madiin, hindi ako makahinga. Nagpumiglas ako, natakot, nataranta. Umiyak ako sa ilalim ng unan. Sinubukan kong abutin ang kamay niya na nakahawak sa unan, pero wala akong lakas. Hindi ko siya kayang itulak. Tulong! Hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong at sabihin sa kanyang nahihirapan ako, pero hindi ko magawa dahil napipigil ng una ng boses ko. Noong tuluyang nanghina ang katawan ko dahil sa kakapusan ng hangin, tumigil na ako sa pagpupumiglas. Leandro! Tama na! Akala ko mamamatay na ako, pero napasinghap ako. Kasunod ang malakas kong pag-iyak, oras na alisin ni Daddy ang unan sa mukha ko dahil dumating si Mami Jenny. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Mami Jenny sa kanya, tsaka niya ako binalingan. Lumapit siya sa akin at naupo sa gilid ng kama kung saan nakapwesto si Daddy kanina. Okay ka lang ba, Abby? Hindi ako nakasagot. Iyak lang ako ng iyak at nanginginig pa rin ang katawan ko sa takot. Baliw ka ba, Leandro? Tumayo siya at hinarap si Daddy. Hinila niya ito palabas sa kwarto ko. Hindi lumapat ng maayos ang pinto nang isara nila yon. Kaya narinig kong usapan nila sa labas na lalong dumagdag sa takot na nararamdaman ko. Bakit mo ako pinigilan? Di ba gusto mo rin naman yun? Nasisiraan ka na ba? Kung mawawala ngayon si Abby, mawawalan din tayo. Nakalimutan mo na bang nasa pangalan pa niyang lahat ng ari-arian? Eh di ipalipat na lang natin sa pangalan ko. Hindi pa pwede. Kapag nag-18 na si Abby, saka pa lang din siya magkakaroon ng legal na karapatan sa lahat ng mana niya. Doon pa lang din natin pwedeng ilipat sa pangalan natin lahat. Paano kung hindi siya pumayag? 18 na siya noon, may isip na siya. Siguradong alam na niya tungkol sa karapatan niya at mga mamanahin. Hindi! Hindi niya yun malalaman. Kaya nga palalakihin natin siyang mangmang, di ba? Para wala siyang alam. Kaya mag-ingat ka sa mga kilos mo. Kung gusto mong magtagumpay tayo, huwag kang magpadalos-dalos. Darating din naman tayo riyan kapag 18 na siya at nakuha na natin lahat. Tsaka mo na lang ituloy ang balak mo. Sa araw na yun, hindi na kita pipigilan. Wala akong pakialam kahit sa harap ko pa mismo tapusin ang buhay ng batang yan. Ilang minuto na ako nagmamaneho at tinatahak ang malabong daan dahil sa malakas na ulan. Parang namamanhid na ang katawan ko sa pag-aalala kay Abby. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita. Nakailang beses na rin akong tumawag sa number niya pero hindi na siya sumasagot. Sa voicemail pa rin pumapasok at hindi ko alam kung narinig na niya ang pinadala kong voicemail. Where are you, Abby? I whispered to myself. I turned down the road that led to the park, hoping against wishing that she might have sought shelter there. Finally, I reached the small parking lot by the park. Hindi ko alam kung bakit dito ako dinala ng isip ko. Pero gusto kong magbaka sakali. Tinanglawang ko ang paligid para hanapin si Abby. Kahit na nakakatakot ang malakas na hangin at nanlalabo ang mga mata ko sa lakas ng buhos ng ulan na bumabasa sa akin.
Natanglawan ko yung maliit na gazebo sa bandang gitna ng park. Its roof offering a meager respite from the downpour. Pinanatili ko rin ang sinag ng flashlight dahil may napansin akong parang gumalaw na anino. And there, huddled on bench was Abby. Her hair was plastered to her face and her clothes were drenched. But it was unmistakably her. Abby! Napatakbo na agad ako sa kanya kahit hindi ko tinitingnan ang dinadaanan ko kung may bagay ba na nakaharang o wala. Ang gusto ko lang malapitan siya agad at lalo ko pang nakumpirma na siya yon nung nakalapit na akong tuluyan. Abby, huminto ako sa harap niya mismo. Kuya Kalex? She whispered, her voice trembling. Maging ang labi niya nanginginig din. Kita ko yon dahil sa sinag ng flashlight ko. Pero hindi ko yung direktang itinutok sa mukha niya dahil masisilaw siya. Nakayakap din siya sa katawan niya. Nanginginig siya sa ginaw. Without thinking, I wrapped my arms around her, pulling her close. Bakit ka umalis sa bahay? Abby naman, pinag-alala mo kaming lahat. May panenermon sa boses ko pero hindi mataas. Ayokong magtaas ng boses sa kanya. Ayokong magalit dahil hindi ko alam kung anong dahilan ng pag-alis niya. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Instead, iniyakan niya ako kasunod ng pagganti niya ng yakap sa akin at ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan ko. Kuya Kalex! Kuya Kalex! Shh! Huwag kang umiyak. Hindi naman ako galit. Nag-alala lang ako sa'yo. Pati sila mom, dad at yung dalawang kakambal ko. Lumabas din para tulungan ako na hanapin ka. Pati sila nag-aalala sa'yo. Kaya halika na. Umuwi na hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Dahil sa mabilis niyang pagbitaw sa akin at pag-atras. Ayoko. Hindi ako sasama. Anong hindi? Abby, bumabagyo. San ka pupunta kung hindi ka sasama sa akin pa uwi? Umiling siya. Hindi pwede, Kuya Kalex. Ayoko, kapag isinama mo ko, ipasusundo ako nila mami at daddy. Umiling siya ng paulit-ulit. May pakikiusap sa mga mata niya habang umiiyak pa rin. Ayoko na sa mansyon. Anong ibig mong sabihin, Abby? Humakbang ako palapit ulit sa kanya. Sabihin mo sa akin kung bakit. May nangyari ba nitong mga nakaraang buwan? Sinaktan ka ba nila? May ginawa ba sila sa'yo? Ano? Sabihin mo. Kuya Kalex, natatakot ako sa kanila. Patuloy ang pag-agos ng luha niya. Puno ng takot at pag-aalala ang boses niya. Malapit na ako mag-18. Natatakot na ako na may gawin sila sa akin kapag nakuha na nilang gusto nila. Kumunot ang noo ko. Abby, hindi kita maintindihan. Umuwi muna tayo, please. Sobrang lakas ng ulan at hangin. Sa bahay tayo mag-uusap. Pag-uusapan natin yan, ha? At kung ayaw mo talagang umuwi sa inyo, sige. Hindi ka namin pauuwiin doon. Sa amin ka muna. Halika na. Inabot ko ang isa niyang kamay, pero mabilis niya yung binawi. Hayaan mo na lang ako, Kuya Kalex. Pakiusap. Abby, lumingon ako sa paligid na madilim at maingay dahil sa lakas ng ulan. When I turned my gaze back at her, tumango ako. Okay, sige Abby. Hindi tayo uuwi kung ayaw mo. Hahanap tayo ng lugar na pwede munang tuluyan. Hindi pwede rito, may bagyo't basang-basa na tayo. Lalo ka na, mukhang kanina ka pa basa. Baka magkasakit ka. Halika na. Inabot ko ulit ang kamay niya. This time hindi na siya pumalag. Parang napanatag siya sa sinabi kong hindi kami uuwi sa bahay. Inakay ko siya hanggang sa makarating kami sa sasakyan ko. Pinagbuksan ko siya sa shotgun seat at inalalayang makapasok sa loob bago ako umikot papunta sa driver's seat. Nung nasa loob na kami ng sasakyan, inabot ko ang cellphone ko para magpadala ng text kay mom at ipaalam na kasama ko na si Abby para rin makauwi na sila dahil hindi biro ang panahon. Matapos kong isend ang message, wala pang halos 1 minuto, agad na akong tinawagan ni mommy. Kalex, anak, saan mo nakita si Abby? Nasaan na kayo? Pauwi na ba kayo? Napabuntong hininga ako. Nakita ko siya sa park and no, hindi kami uuwi. Ayaw umuwi ni Abby. Mukhang may problema. Hahanap muna ako ng pwede naming matuluyan at kakausapin ko siya. Babalitaan ko na lang kayo. Hindi man nakatingin sa akin si Abby pero alam kong naririnig niya ako. Anak, may dala ka bang wallet? Do you need cash? It's okay, Mom. Dala kong wallet ko. Huwag na kayong mag-alala. Pwede na kayong umuwi at magpahinga.
Magte-text ako or tatawag kapag nakahanap na kami ng matutuluyan ni Abby. Sige anak, mag-iingat kayo ha? Palitaan mo agad kami. Tell Abby we miss her. Kanina pa ako nagmamaneho, pero wala pa akong nakikita na pwede naming tuluyan. Sinubukan kong mag-book sa pinakamalapit na hotel, pero walang bakante. Dumami raw ang mga guests dahil sa bagyo. I gripped the steering wheel tightly. My knuckles turning white as the wiper struggled to keep up the relentless downpour. Beside me, Abby sat quietly, her face pale and eyes wide with worry. Bahagya pa rin nanginginig ang katawan niya, kahit sobrang hina na ng aircon sa loob ng sasakyan. I squinted, desperate to find some form of shelter. The road was barely visible, a dark, treacherous path beneath the sheets of rain. Then through the blur of the storm, a flickering neon sight caught my eye. A nearby motel. Dreamland Motel. Ayun, I said, pointing through the windshield. Abby glanced at the motel, uncertainly etched on her face. I hesitated. I felt awkward, the thought of us checking into a motel together in the middle of the night. We were close, but not that close. Still, as I looked at her shivering and soaked, I knew we had no other choice. Pwede na siguro ron, pansamantala lang naman. Kukuha na lang ako ng 2 kwarto, tig-isa tayo para maging komportable ka. I assured her. At safe ron, kaya sa loob ng sasakyan tayo mananatili hanggang sa humupa ang ulan. Huwag ka munang bababa, hintayin mo ako. Iikot ako papunta sa side mo. Matapos niyang tumango, lumabas na ako sa sasakyan. Dalang payong na wala na rin namang silbi kung tutuusin dahil basang-basa na ako kanina pa. Binuksan ko ang pinto sa side ni Abby at inalalayan siyang bumaba. Pinasilong ko siya sa payong habang isinesecure ko naman ang pinto ng sasakyan. We dashed through the rain to the motel entrance. Inside, the lobby was dimly lit and smelled faintly of mildew. The clerk behind the desk barely looked up as we approached. 2 rooms, please, I said, trying to keep my voice steady. The clerk looked up, a hint of sympathy in his eyes. Sorry sir, 1 kwarto na lang po ang available. My heart sank. 1 room. Nag-alinlangan ako at napalingon kay Abby na nasa bandang likuran ko lang. Siguradong narinig niya yung sinabi ng clerk. Pero wala na kaming choice. Ang option lang namin ay kunin ang nag-iisang kwarto or umuwi sa bahay na alam kong ayaw niya naman. Binalik ko ang tingin ko sa clerk at bahagya akong tumango. Sige, okay na yon.